What's up, idol? So for today's video, meron na naman tayong panibagong i-restore na electric scooter. So yung electric scooter na to guys, nakita ko siya sa online nakapost. So nakabili ako or naka-avail ako ng frame ng 010X. By the way guys, nabenta ko na pala yung aking electric scooter na service, yung 9watt Max G30 na minodified natin. So ngayon guys, kailangan ko ulit gumawa ng pang-service sa trabaho. So naisipan ko na i-avail yung 010X frame kasi maganda yung ribbon ng suspension yan, comfortable kapag magra-ride. So pinag-iisipan ko na lang kung ano yung specs na i-install natin. So for today's video, i-repaint muna natin yung ating 010X frame para once na dumating yung mga parts na o-orderin natin is naka-ready na yung frame para i-install. Ito na pala yung frame ng 010X na na-avail natin sa online. So, ngayon case, may mga version na naglalabas yung Kugu G1. So, I think same lang sila ng frame nun. Pero ito talaga, frame to ng 010X, yung Falcon 010X. So, kung makita nyo guys, ang dami niyang gas-gas. Ito. Then, lumang-luma na yung kanyang frame talaga. So, dito guys, kailangan ko siyang i-repaint para magmukhang bago. So, since wala pa naman akong pyesa, so pinag-iisipan ko pa kung 60 volts, 52 volts or anong controller yung ilalagay natin. So habang nag-iisip pa tayo at wala pa tayong budget pang bili ng mga pyesa, so i-repaint muna natin siya para at least kung nakapag-decide na tayo, naka-ready na yung frame para lagyan natin ng mga parts. So ayan, so ngayon guys, ang gagawin ko ay i-disassemble ko muna siya para matanggal natin yung pintura. Okay guys. At nabaklas ko na lahat or na-disassemble ko na yung mga parts nitong si 010X Falcon. So ngayon guys ay tatanggalin na natin yung pintura. So dito guys, basic na lang yung gagawin ko. Ang gagawin ko ay sa sandpaper ko na lang to para mas mabilis. And then patungan ng primer and then yung paint na niya. So para mas mabilis, hindi na tayo magtanggal pa ng pintura talaga, yung paint remover. So sandpaper lang and then primer. So, ganun lang yung gagawin natin. So, since para sa akin naman to, hindi para sa customer ko. So, yun, mag-start na tayo para matapos na to.
So at ayan, after nating ma-repaint yung frame and then yung swing arm. So ito guys, yung frame ng 010X natin. So yung color niya is silver gray. And then ito naman is black na lahat sila guys is glossy. And then yung ating suspension, ayan, repaint din natin siya ng orange glossy. Ayan, pati itong tube. So lahat ni-repaint natin para magmukha siyang bago. And by the way guys, nakabili pala ako sa online. May nakita akong motor hub ng brand niya is Go Board. Ayan, Go Board na 1000 watts. So dual yung ikakabit natin. So for the meantime guys, wala pa akong maisip na controller na pwede kong ilagay dito. Kaya to follow na lang yung controller and din yung battery kasi nakadepende ako sa controller para ma-measure natin kung hanggang saan lang yung ipapagawa nating battery. So ayan, after nating ma-assemble, ganito na yung itsura niya 010X natin guys. So ayan, kung makikita nyo, so nasa 60% pa lang yan guys, hindi pa siya tapos kasi kulang pa siya ng battery and then yung controller and then yung mga accessories pa na paparating. So inaantay pa natin siya. So next upload guys, i-complete na natin yung restoration natin dito kay 010X. So ito na pala yung mga in-order nating mga accessories. So basic lang naman yung mga accessories na in-order natin. So ipapakita ko na sa inyo isa-isa para at least magkaroon din kayo ng idea. So unang-una na in-order natin is itong rotor disc. So nag-order tayo ng 160mm. So yung brand niya guys is Baclos. Ayan, 160mm. And then dito guys, nag-order din tayo ng mga bolts. So gold bolts yung ating napili na motif. Ayan, so M6, 2 pieces. And then M5, ayan, 2 set din siya na tig 6 pieces yung loob. And then dito guys, umorder din tayo ng bracket na gold. Ayan, para dun sa ating caliper bracket. Ayan. And then dito guys, nag-order din tayo nitong ating tire bulb. Ayan, gold color din. So dito guys, and then ito, meron lang problema dito guys, nagkamali yung seller. So ang in-order ko kasi dalawang block. So ang dumating sa akin is dalawang block then red. So hindi siya match pero try ko na lang gawa ng paraan. And then ito guys, nag-order din tayo nitong ating backlight or brake light. Ayan. Tapos ito, sa brake naman guys, yung gagamitin natin is itong second hand ng Logan. So quad piston to pero good quality pa rin naman siya. So ayan, so ito yung second hand lang. And then ito, nagamit din tayo ng wire cover para dito sa ating 010X Falcon. And then dito guys, yan, meron din akong LED na ilalagay natin dito sa gilid para dagdag ilaw din dito kaya 010X. And then ito yung second hand lang to guys na handlebar holder. Ayan. And then ito guys, second hand din na rubber grip
So binigay lang to sa akin ng customer ko. And then itong handlebar guys, ito kasama ko na siya binili. Nung na-avail ko yung frame ng 010X, kasama na to. Itong race face carbon na handlebar. And guys, so next na in-order natin is itong flarings. So nung nakita ko kasi siya, wala siyang mga flarings. So kailangan natin mag-avail nito para mas pogi siyang tingnan. Kasi pangit naman kung walang flarings yung electric scooter. And then sinabay na natin yung kanyang mga LED lights. So sa brake light and then yung sa front light. So 4 pieces yan dito. And then last accessories na in-order natin is itong para sa ating battery. So nag-order ako nitong JK BMS. So yung specs niya guys ito. JK BD6A 24S 8P. Then 680 ampere, then 150 ampere peak power. Ayan. So malakas tong BMS na to guys. So fit lang siya para dun sa ating 60 volts. So nakapag-decide na pala ako guys. 60 volts yung ipapabuild nating battery. And then ito yung kanyang mga wirings. Yan. And then ito yung kanyang manual. So ayan. Yung kanyang wiring diagram. And then ito pa yung mga wires na kasama sa ating BMS. So meron lang akong konting problema dito guys sa ating BMS na nabili. So yung frame kasi ng 010X medyo maliit siya. So makikita nyo guys, pakita ko sa inyo. Meron lang akong, ito yung aking problema. So yung BMS kasi, ang laki niya. So akala ko kasi sa picture maliit lang. So ayan, kung makikita nyo, halos hindi siya mag-fit dito sa mismong frame. Kahit pag ganito, hindi rin pwede. So kinausap ko na yung aking trusted builder and kaya naman niyang gawa ng paraan na makabuild ng 30Ah 60 volts na gagamitin itong BMS kasi sayang naman kung hindi ko siya magagamit. And prefer ko talaga itong BMS na to kasi magandang brand to. And malakas din yung kanyang specs or malakas din yung performance nitong BMS na to para dun sa ating binibuild na 010X. Hello guys. So regarding pala dun sa ating controller na in-order, so paparating pa lang siya and yung brand na napili ko is pang Mini Motors. So ibig sabihin pag Mini Motors usually wala siyang Hall sensor. And ang power scooter na yun is para sa Dualtron Victor. So nasa 30A yung specs niya, 30 ampere times 2 yung specs ng controller. So which is hindi naman siya ganun kabilis. And ang nagustuhan ko lang doon is yung kanyang tumutunog yung motor. So usually yun yung performance ng Mini Motors, yung may tumutunog sa motor niya kapag pinapaandar natin. So try ko lang experience kasi usually ang ginagamit ko talagang controller is sine wave. So ngayon guys, ang in-order ko naman is square wave. So later on sa next videos kapag dumating na yung ating controller, i-share ko sa inyo yung specs, yung diagram, at the same time kung paano siya i-install. So ano lang siya guys, maliit siya, compact controller siya na 2-in-1. So one controller, nandun na siya pang dual hub. So yun, abangan nyo guys pag dumating na. So ngayon guys, ang gagawin ko is i-install ko naman tong ating mga accessories na in-order. After natin ma-install yung mga accessories, so ganito na yung itsura niya.
So sa mga gold accessories natin, ayan. So dito guys, nag-change ako ng mas manipis na tire, yung 10 by 2.5 lang yung i-install natin. Kasi doon sa kabila sumasayad siya eh. So yung mas prefer ko ganito na lang gulong since ito naman meron ako nito na available dito sa bahay. So kasi yung brake ko guys, ayan. So may tendency kasing sumayad kapag 10 by 3. So para hindi na ako mag-add ng specials dito sa disc. So sa gulong na lang ako nag-adjust which is wala namang problema sa akin. Mas okay nga yung ganyan, mas madali siya mag-install kapag 10 by 2.5 lang yung tire. And okay din naman siyang tingnan. Dito naman guys, sa handlebar, ayan. At nagpalit din ako ng handlebar kasi iba yung size ng pinakang club niya. So ito, carbon din naman siya. And then mga gold accessories. Yan, ito yung brake lever. So to follow na lang yung pag-install ng hose dun sa ating caliper. So far halos tapos na siya guys. And ito yung orange na to, i-repaint ko na lang siya. Para at least bumagi dun sa motif natin ng gray color. Yan, at ito na pala yung battery na aking pina-reveal dun sa aking trusted dealer. So yung specs nito guys is Samsung 48G na 28.8 AH. And then guys, regarding dun sa BMS, so pinalitan ko siya ng BMS, ng ANT BMS. So kagaya nung nasabi ko dati sa previous upload ko, yung JK BMS, so hindi talaga siya mag-fit dito sa frame ng 010X, kaya pinalitan ko. Pero mas maganda naman yung BMS na naipalit natin kasi nasa 80A yung continuous power niya and then 200A yung peak power. So which is maganda rin and then up version din siya. So dito guys sa Samsung 48G na 21700 cell. Ngayon guys, i-share ko sa inyo yung ating sizes ng battery. So in case na gusto niyo magpa-build ng same size na 21700 cell na battery. So yung sukat niya guys ay ito. So nasa 36 centimeter yung haba niya. So and then sa width naman ng battery is nasa 13.5 centimeter. And then doon sa pinakang height naman ng battery is nasa 8 centimeter. So yan yung sukat ng battery na ating pinabuild kapag 21700 cell yung inyong ipapagawa na battery. And dito guys sa cables or wires na ginamit ng ating builder, so gumamit siya dito sa pinaka main wire ng 10 AWG na silicone wire. Ayan. And then dito guys sa charger cable naman is 14 AWG yung ginamit niya. So dito guys before nung nakuha ko siya is XT90. So pinalitan ko na lang siya ng XT60 na na port kasi nga dito yun lang yung available ko din sa bahay. So pinalitan ko na lang din to. So ginawa ko lang din siyang XT60 para hindi na ako bumili sa labas ng XT90 port. Ayan. Guys, ay proceed na tayo doon sa ating controller na gagamitin. So yung gagamitin nating controller na i-install dito kay 010X ay yung ating Mini Motors original 60 volts 30 ampere times 2. So ito guys, 2-in-1 siya. So ibig sabihin, dalawang controller sa loob ng isang controller. So usually guys, kapag Mini Motors, ito yung tinatawag natin na is square wave controller. So sa square wave controller guys, usually manonotice ninyo, ayan, phase wire lang. So tatlong phase wire lang yung ginagamit nila. So unlike dito guys, sa sine wave controller, ito naman ay sa Tiburon GT. So makikita nyo guys, meron siyang phase wire dito na tatlo. And then meron din siyang pang hall sensor. So sa madali sabi, itong square wave ay sensorless siya. So dito naman guys, kung makikinotice ninyo, dalawa yung controller na sa sine wave. Ayan, so dalawa yung controller. So controller A and then controller B. So dito guys, ang advantage ng controller A and controller B, so just in case na masira yung isang controller, pwede nyo siyang palitan ng panibago. Unlike dito sa 2-in-1 compact controller, kapag nasira yung isa, so may tendency na buong controller na yung papalitan natin. Performance-wise naman yung pag-uusapan natin. So para sa akin guys, based na rin sa experience ko, itong sine wave controller kasi matipid to sa battery. At the same time, yung motor tahimik, so napaka-efficient niya pagdating sa performance. Unlike dito guys sa square wave or sa mini motors controller, kung mapapansin nyo kasi sa mini motors, tumutunog yung motor or meron kayong vibrations na maririnig. So usually medyo malakas talaga siyang mag-consume sa battery. Pero kung bakit nagustuhan ko lang talaga itong mini motors controller kasi nga guys gusto ko kasi yung tumutunog yung motor yung medyo
mas brusco pakinggan yung motor. So yun lang yung hinabol ko sa kanya. Pero performance wise kung compare natin, mas preferred ko talaga ang sine wave controller compare sa square wave. Yun nga lang, ang sine wave medyo may kamahalan. Pero guys, yung mini motors controller medyo mahal din to. Hindi original kasi controller na to. Hindi kagaya ng mga ibang controller na medyo mura lang. So medyo mabigat din yung presyo nito. So, sa connection wise naman guys, kung pag-uusapan natin, itong mini motors controller o yung square wave controller, mas madali siya. Kasi nga, tatlong phase wire yung i-connect mo, and then sa battery, and then sa display. So, yun lang yung mga connections niya. Unlike dito, sa sine wave, so meron ka pang i-connect na sensor. So, sa tingin ko, mas madaling i-connect itong square wave compared dito sa sine wave controller. Ngayon guys, ay proceed na tayo sa proper connections ng controller na to. So, advice ko lang sa inyo guys, kapag bibili kayo ng controller, kailangan yung hingin yung diagram ng controller kasi lahat ng controller magkakaiba ang diagrams nila. So, para mas safe kung hindi naman kayo familiar sa controller, so kailangan yung hingin yung diagram. Okay, so bago ako mag-start, i-share ko muna sa inyo yung details ng controller na to, yung every ports niya, kung ano ba yung mga purpose. So dito guys, kung manonotice ninyo, XT60 to. Pero usually, yung nabili ko siya, yung standard niya is bullet. So pinalitan ko na siya, ginawa ko lang siyang XT60 kasi nga doon sa battery ko is XT60 port yung ginamit ng aking builder. So pinalitan ko na siya. And then dito guys, kung manonotice ninyo, medyo malalaki na yung bullet na connector na ginamit dito. Usually maliliit lang yan dati. So ako na lang yung nagpalit. So pinalitan ko na lang siya ng mas malalaki. So since yung port nung sa ating motor hub, ito yung sa phase wire ng motor hub is malalaki. So para mag-fit siya dito, so ginamitan ko siya ng mas malalaking bullet connectors. So dito guys, so kung makikita ninyo, yan black and red. So pag may nakita kayong XT60 na connectors or XT90, usually sa battery yan. So kahit hindi nyo natingnan sa diagram, makikita nyo yan. So dito, ito, sa controller A or sa front controller, pwede rin baligtad. So any connectors naman ng battery dito, kahit baligtad yan, walang problema. So kahit saan nyo siya isalpak, walang problema dyan. So next naman is ito, makikita nyo yung tatlong kulay. Yung blue, yellow, and green. Ito yung tinatawag natin na phase wire. So sa phase wire nito, meron din siya sa motor. Ito yung phase wire naman ng connector ng sa motor. So ayan, so dito ang gagawin natin is i-connect lang natin ng green color wise. Depende na lang kung i-reverse natin yung ikot ng motor. So pwede tayo mag-change doon. And then ito rin yung isang sa phase wire naman, ito kasi kung makikita nyo, yung black na yan, ito yung para sa rear controller or rear motor. Itong connections na to, ito naman is para sa front motor or front controller. Ayan. So dito guys, kung makikita ninyo, itong 1, 2, 3, 4, 5, 6 pins, ayan, ito naman ay para sa display. Okay guys? And then dito, ito naman yung para sa headlight. Okay, so 60 volts yung supply nito, papunta siya dun sa inverter na 5 volts. So later on gagawa natin siya ng videos kasi hindi pa dumadating yung ating inverter. So ito naman guys, yung mga wires na to, yan kung makita nyo madami. So dito, itong green and then itong gray and black usually sa ano yan, sa dual switch and then sa eco or turbo, itong connectors na to, itong dalawa na to. And then itong mga white colors na to, sa signal lights yan. Pero later on to follow ko na lang i-share sa inyo kasi nga wala pa ako ng 5 volt supply. And then itong makikita niyo guys, itong gray na to, itong dalawang gray na yan, kapag kinonect nyo siya, ang purpose niyan is for speed limiter. Nasa 25 kilometers per hour na lang yung top speed niya. So, ayun guys, na-share ko na sa inyo yung details ng controller. So, proceed na tayo sa actual para makonect na natin and then mapaandar na rin natin itong si 010X. So, by the way guys, para manotice ninyo kung yung wire is for front motor o rear motor. So, dito guys, kapag ang wire is mahaba, usually pang rear motors, yung wires na yun.
And then kapag dito naman guys, kapag yung wire naman niya dito sa mismong motor is maigsi, yun naman ay para sa front motor. So unahin natin yung sa rear motor guys. So ayan, so unang i-connect natin is itong tatlong phase wire na to. So dito guys, color combination lang tayo. Like same color lang, green to green. Ayan, insert lang natin. Blue to blue. Ayan, and then yellow to yellow. So ayan, na-connect na natin yung tatlong phase wire. And then dito naman tayo sa front. Okay, so same lang din. Color to color lang tayo. So green to green. And then yellow. Okay, and then blue. So ayan guys, na-connect na natin sila parehas. And then proceed na tayo dito sa display. Dito sa color coding nitong from display, kailangang i-match nyo dito sa color coding ng from controller. So kailangan same color lang sila. So ito yung pagbabasehan nyo para combinations ng color dito sa mismong port ng display. So dito i-insert lang natin. Ito yung para sa display, 6 pins. Okay. So sa diagram kasi guys, dito meron pa siyang switch. Pwede siyang padaanin yung switch bago pumunta sa controller. So dito ang ginawa ko is naka-direct tayo. So ibig sabihin from battery, i-direct ko na siya sa controller. Kasi based dun sa diagram kasi from battery, dadaan muna siya sa switch. Kapag press yung switch, saka pa lang pwede nating mabuhay yung controller. So dito naka-direct na tayo. So dito, i-connect din natin yung ating dual switch and then yung eco or turbo. So ito yung connectors ng eco or turbo. Ayan. So apat na wire yan. So i-connect nyo lang siya dito. Sa green, ito. So green to blue, then green to green dito sa mismong controller. Connect nyo lang. Ganyan. Okay. Ayan. So ganyan yung itsura niyan guys. So green to green, then blue to green from display to controller. So ganyan ang itsura niyan sa diagram. And then ito naman yung red and yellow, papunta naman siya dito sa gray. Gray and black. So usually yung red nakatapat siya dito sa black from controller. From display, red, yellow. From controller, yung red connected siya sa black, yung yellow connected siya sa gray. Para hindi kayo malito. Yan, so insert plug-in lang natin. So halos, yan, patapos na yung ating connections. So dito guys, hindi based dun sa diagram, hindi ko malaman kung anong purpose nitong white and black. So baka alam ninyo, so i-comment nyo lang sa comment sections para malaman ko. Kasi usually sa diagram, itong white na to is para sa mga brake lights. And then, itong gray, kagaya ng sinabi ko kanina, ito ay para sa speed limit. Itong gray na to, kapag pinag-in natin, para sa speed limit yan. Ito guys, yung purpose nung red and yellow is for eco and turbo. And then ito namang green and blue, yung purpose niya is para single or dual motor. So yan yung pinakang purpose ng dalawang port na to. So ngayon guys ay proceed na tayo sa ating main supply dito sa ating battery papunta dito sa ating controller. So sa 60 volt supply na tayo. So dito guys sa battery kahit alin dyan pwede nyo siyang i-connect. So wala namang issue dun. So yun nga lang guys, kapag magko-connect kayo, kailangan same color. Red to red and then black to black. So usually negative and positive. Wag na wag niyo pagbabaligtarin kasi sasabog yan guys or mag-spark yan. So dito guys sa pag-insert, merong konting spark kayong may experience. So kailangan pag i-insert nyo to, kailangan mabilis and continuous yung pag-insert natin. Kasi normal lang talaga na mag-i-spark siya. So ayan, check na natin. Same color, red to red, black to black. Then insert natin ng mabilis. So, ganyan. Yan. Then dito, yung isa, red to red, black to black. Insert natin ng mabilis. Yan.
So ganyan, usually talaga nag-i-spark yan. So ngayon ay i-test na natin yung sa display. Guys, ito pala yung sinasabi ko sa inyo na Eco or Turbo Single Dual Switch. So ito yung ginamit ko. Usually ito pang blade to, pero since available to sa akin, so ito na lang yung ginamit ko. Same purpose lang din naman sila. So dito guys, ito yung display. So buhayin natin. Ayan. So try natin siya. Paanda rin. So pakinggan nyo yung tunog ng motor guys. So pag finesse natin yung dual switch, yan. Then gagana na siya. Notice nyo guys, pa-reverse or pa-atras yung ikot ng ating motor hub. So dito guys, linawin ko lang. So dito yung color coding natin is same color lang, yellow to yellow, blue to blue, green to green. So ngayon guys, parehas natin silang i-reverse para yung ikot ng motor hub is pa-abante. So ngayon guys, i-reverse na natin yung motor. So dito ang gagawin natin, so yung yellow to yellow as is yan, same. So ito lang yung pagbabaligtarin natin. Magiging green to blue, blue to green. So same with this sa harapan, same lang din sila. I-reverse din natin. Ayan, at napag-reverse na natin yung color coding ng phase wire. So makikita nyo, yellow to yellow, green to blue, blue to green. So ayan, same din dito sa harapan. Okay, yellow to yellow, green to blue, then blue to green. So naka-reverse na yan. So i-check na natin yung ikot ng ating motor hub. Ayan, kung makikita nyo, abante na siya. So ganun yung pag-reverse ng ikot ng ating motor hub. And by the way guys, i-clarify ko lang regarding dun sa nasabi ko nung una. So yung rear connections pala niya is itong orange. Sorry, i-reverse nyo lang. Yung rear is itong orange, yung may cover na yan. And then itong pang front is yung black, yung cover. Ayan. So i-reverse nyo lang yung sinabi ko. Yun na rin yun. Parehas lang din. So wala namang issue dyan kahit yung rear is mapunta sa front. So wala namang issue. What's up idol? So for today's video, so ngayon guys ay part 4 na tayo nitong ating restoration dito kaya 010X Falcon. So ngayon guys, ay ang share ko naman sa inyo is about dun sa mga lights connections. Pero dito guys, summarize na lang yung may share ko sa inyo. Kasi nga, mas matatagalan ako kapag in-step by step ko pa yung procedure. So ngayon guys, and i-share ko rin sa inyo yung acrylic board and then yung spacer. At the same time, i-ride test din natin itong si 010X. Mali ang ginawa ko dito, hindi ko na rin finalo yung pinakang diagram kasi sa diagram from battery, gagawa ka ng switch para mabuhay yung inyong controller. So dito guys, ang ginawa ko, kung mapapanood nyo yung ginawa ko sa G2 Max Pro na Kugo, so ganun din yung procedure na ginawa ko. So gumawa ako dito ng switch, yung sa key ignition, ayan yung connections. Yan, dito. So kung makikita nyo, ito yung pinakang key ignition niya. So ayan, nilagyan ko siya ng key ignition. So hindi mabubuhay. Bago mabuhay yung controller, dadaan muna siya dito. Tapos pag press natin yung display, yan, saka pa lang siya mabubuhay. So regarding naman dito sa ating DC to DC converter,
So dito guys, linawin ko lang, hindi ito yung original na converter ng Mini Motors controller. So ito, binili ko na lang siya kasi mas mahal yung original na converter ng Mini Motors kumpara dito. So halos sa triple yung presyo. Pero dito guys, same functions lang din naman sila. So dito guys, naka-indicate 70 yung input, 17 to 90 volts, and then yung output niya is 12 volts, 5 ampere maximum. So dito guys, ang input itong black and red, and then yung output niya is yellow and black. So dito guys, ayan, lahat ng connections ng ilaw nakaparallel yan dito. So, ibig sabihin red to red, black to black naka-connections. So dito guys, kapag tinurn na natin itong ating multi-switch or yung push button, so ito, ay sorry, kailangan muna nating buhayin yung ating display. Yan. So kung makikita nyo guys, ito yung halo switch natin. Yan, kapag press natin yan. So dito guys, ayan, makikita nyo nakaparallel lahat ng connections niya. Yung ilaw sa front light, ayan, tsaka dito sa rear. So dito guys, kung mapapansin nyo, wala ako ditong brake light. Kasi nga, hindi ko kabisado yung connections niya dito. Hindi ko masundan sa diagram. So ang ginawa ko, nilagyan ko na lang siya ng connections. Nakaparallel connections siya dito sa harapan, tsaka dito sa likod. Para once na turn on natin yung switch dito, umiilaw na siya. And then ito yung para sa headlight. Ayan. Makikita nyo, yan yung headlight natin. So napakaliwanag niyan sa gabi. Tapos ito guys, yung isang connections na to, ito para sa horn. Actually meron tong abang, kaso nga lang wala pa kasi ako ng horn. Yan yung purpose nun. So nakaabang niyan, ito yung connections niya. Ayan, waiting lang ako sa horn ko. And mapapagana na rin natin yan. And then, by the way guys, isasuggest ko rin sa inyo kung gusto niyo mag-modify ng mga ganitong klaseng electric scooter. May sasuggest ko sa inyo, kailangan guys yung controller ninyo, naka-attach yan, kailangan may heatsink. So ito, yung controller na to, in-attach ko yan sa mismong frame ng electric scooter. Para nang sa ganon, yung buong frame ng electric scooter, yan yung magsiserve as heatsink. So kahit pa long ride, gamitin natin yung controller. So hindi siya mag-overheat. So yung usually kasi yung iba pinapatong lang dito sa frame, which is hindi dapat ganoon. Dapat merong heatsink yung controller ninyo para hindi mag-overheat. And then regarding pala dito guys sa ating charger port, yan nilagyan ko rin siya dito ng fuse. Ito yung fuse niya. Yan, para nang sa ganon, safe pa rin yung ating battery just in case na magkaroon ng short circuit. Ayan, safe pa rin yung ating battery. So, ayan, yan lang naman yung mga connections niya guys. So, napakadali lang siyang sundan. Ayan, at proceed na tayo dun sa ating spacer. So, kung makikita nyo guys, makikita nyo ang laki ng kawang or ang laki ng space na inangat ng battery kasi nga 21700 cell yung battery na pinagawa natin. So, gagamitin natin siya ngayon ng spacer. So, ito yung spacer na pinagawa ko. So, yung kapal niya guys, nasa 19 mm yung kapal nito. So, papatong lang natin siya dito. So, dito guys, ayan, cover na yung buong, halos cover na siya ng buong frame. Para nang sa ganun, malapad yung ating board. And then, ito yung, ipapatong lang natin siya dito, yung pinakang metal, para hindi mabasag yung ating acrylic board. Ayan. And then, ito yung pinakang acrylic board na pinagawa natin. Na 6 mm na UV printed. Ayan. So, ganyan yung design niya. So, ipapatong lang natin siya dito. Yan, kung mapapansin nyo guys, lumapad yung board niya. So, mas comfortable yan kapag nagra-rides tayo. So, ganyan lang yung itsura niyan ng ating restoration nitong si 010X Falcon. So, ngayon guys, ay proceed na tayo sa ride test. So ngayon guys, ay i-ride test na natin itong si 010X na ating na-restored. So, ito siya guys. I-turn na natin yung key ignition. And so, with voltmeter. And then, yung ating display. Okay. And then, yung ating lights. Yan. So, ngayon guys, subukan na natin siya. So, pakiramdaman lang natin yung performance nitong ating new restored na electric scooter. Okay guys. So, yun. Kung mapapansin nyo guys, maririnig nyo talaga yung vibrations or yung tumutunog na motor. So, ito lang talaga yung hinabol ko sa kanya guys. Yung tunog ng motor do sa controller na 30A na dual controller. Yan, so kung mapapansin nyo guys, so based sa observation ko, ang lakas ng kanyang torque power. Usually ganun talaga kapag mini motors
yung inyong controller na ginagamit, masyado siyang malakas yung torque, especially kapag naka gear 3 and then naka maximum settings. Ayan, so mabilis mapupudpud kagad yung inyong gulong kapag gumamit kayo ng mini motor sa controller. So napaka-smooth gamitin ni Zero 10X. At the same time guys, kung mapapansin niyo, napakalambot ng kanyang suspension. So isa na rin ito sa hinabol ko kay Zero 10X. Usually pang service din naman. So kung bakit nga ba nagustuhan ko si Zero 10X, maliit kasi yung frame niya guys. So kung pang service lang din, magaan yung kanyang frame. At the same time, space saver na rin. Hindi kagaya nung Mars 11 GTR ko na napakalaki. So ito mas prefer ko lalo na kung pang service lang din naman. So okay na okay siyang gamitin. Ayan. Napakalakas ng kanyang torque power guys. So hindi ko lang talaga siya mata-top speed ngayon kasi nga hindi naman siya full charge. At the same time, medyo malayo kasi yung area ng pinapag-top speedan ko. So late na ako, masyado ng gabi, alas 6 na ng gabi dito. So next time i-top speed natin to. Woohoo! At pauwi na ako. So natapos ko nang i-ride test itong si Zero 10X. So far sa performance, okay naman siya mga idol. Malambot yung suspension. Napaka-smooth gamitin ni Zero 10X. So yun lang nagustuhan ko talaga sa kanya. Napakaganda ng tunog ng motor. So which is yun lang din naman talaga yung hinabol ko sa kanya. And yun, so far, nasa 96% pa yung battery ko, 63 volts. And yun, kanina halos maihataw ko na siya sa top speed pero bitin yung daan eh. Meron kasing hump so hindi ko na siya na top speed. So far okay naman yung performance niya. Satisfied naman ako. Yes,